Dahil sa maling impormasyon na magkakatsunami raw sa Candelaria, Quezon, libo-libong residente ang nagpanik at biglang lumikas kagabi. Sa gitna ng kaguluhan, isang lola ang namatay matapos atakihin sa puso. Giit ng mga otoridad, walang tsunami warning, lalo't hindi naman lumindol sa lugar. Live mula sa Candelaria sa Quezon, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, higit 5,000 residente nga ang nagsilikas sa gabi dito nga sa probinsya ng Quezon. Isang lola naman yung inatake sa puso at namatay sa gitna ng kaguluhan at pangamba na dala ng isang tsunami scare. Balot na matinding takot at kaba. Dali ang nagsilikas pupunta sa munisipyo ng Candelaria, Quezon ang mga residenteng ito mula sa 6 na barangay kagabi. Bit-bit ang mga matatanda at bata. Lumikas sa mga residente dahil sa kumalat na maling impormasyon na magkakaroon ng tsunami sa lugar. Sagay ng mga truck, jeep at tricycle, iniwan nilang kanilang mga bahay. Ang iba, nasugatan pa sa takbuhan. Ang narinig po namin talaga, parang tubig na naparating. Yan po lang. Kami po ay nagtakbuhan na din. Natakot po at buwan po ng aking mga anak. Wala pong katotohanan na napabalitang tsunami. Ito po ay katang-isip lamang. Dali-dali naman nag-ikot ang mga otoridad para kalmahin ang mga tao at sabihing hindi totoo ang kumalat na impormasyon. Bago po tayong maniwala dun sa mga report na gano'n, isipin po muna natin kung posibleng mangyari yung ganung bagay, lalong-lalo na po ang unang report po ay tsunami. Ang Candelaria po ay walang karagatan. Pero huli na ang lahat. Sa Candelaria, umabot na ng halos 5,000 nagsilikas. Sa gitna ng gulo, isang lola ang namatay matapos atakin sa puso. Puno ng galit ang pamilya ni Lola Julita Pañoso sa nagpakalat ng maling balita. Sana mamatay na rin siya. Wala pang isang oras, sa katabing bayan naman ng Sariaya kumalat ang tsunami scare. Mga residente naman sa mga coastal barangay ang nagsilikas. Blackout, walang credible source ng information, naniwala yung mga tao sa chismis o dun sa maling balita na magkakaroon ng tsunami. Sobrang natakot po talaga kami dahil nadala na po kami ng bumagyo. Nagiba po ang aming bahay. Ayon sa Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, kumalat pa sa ibang bayan ng Quezon at Batangas ang tsunami scare. Malaki masyado yung paghibas ng tubig, no? So, ang ibig sabihin, yung average na low tide, mas malaki yung low tide. And then later on, sapagkat mayroong gale warning, si T.S. Henry, most probably, malaki yung alon na bumalik. So, yun siguro ang naging ng mga tao na may tsunami. Ganito rin ang sinabi ng PVOX, walang naramdaman o na-monitor na lindol kahapon. Kaya imposibleng magkaroon ng tsunami kahit pa nag-low tide o bumaba ang tubig sa dagat. Nangyayari ang tsunami kapag may malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Ang lupang gumalaw dahil sa lindol, nagtutulak sa tubig dagat, dahilan para dali-dali itong rumagasa papunta sa lupa. Kabilang sa indikasyon na magkakaroon ng tsunami ang biglang pag-atras o pagbabaw ng tubig sa dalampasigan kasunod ng isang malakas na lindol. Jessica, ayon nga sa Quezon na PDRMO ay magbibigay sila ng tulong sa pamilya nga ni Lola Julita. Jessica? Kung hindi ako nagkakamali sa Lima, ito ang pangalawang insidenteng ganito. Nangyari na rin ito sa Batangas dati, no? Sinabi magkakatsunami, nagpanik yung mga tao. Ang problema kasi, ewan ko kung ganito pa rin ang sitwasyon. Pag binanggit mo kasi yung salitang tsunami, kahit sabihin mong wala, ang malimit nauunahan na ng takot ng mga nakakarinig nito kahit sabihing walang tsunami. Basta narinig nila yung tsunami, nagpapanik sila agad kahit sabihing wala. Kasi nga wala namang lindol, magkakatsunami lang kung may lindol. Tama ka dyan, Jessica, no? Lalo na dito siguro sa probinsya ng Quezon na kahagupit pa lamang ng bagyong Glenda, iba yung takot nila kasi nga raw matindi yung nangyaring pinsala sa kanila nitong nakaraang linggo. Kaya naman, ang sinasabi nga nung mga tao dito, siguro dapat mas maging kalmado sila. Pero yun nga, yung salitang tsunami, medyo talagang nakakatakot yan para sa kanila at lalo na para sa mga residente dito nga na nagre-recover pa lamang dun sa hagupit ng bagyong Glenda. Kasi yung mga nag-post-mortem, no, after nung super typhoon
Typhoon Yolanda sa Samar at sa Leyte, meron ding mga nag-isip na sana binanggit na lang daw yung tsunami rin para yung mga tao na nasa Tacloban o nasa ibang mga bayan ng Samar noon mas natakot para umalis sila dun sa kanilang mga tahanan sa tabi ng dagat. Yun din yung mga pinagdebatihan after kasi nga bago rin sa pandinig yung storm surge, although ngayon meron ng Tagalog technical term para doon, storm surge o daluyong. Pero at that time na nangyari yung Super Typhoon Yolanda, alam ko isa yan sa mga pinag-isipang mabuti ng mga otoridad na hindi ba kaya sa mga pagkakataong ganun, gamitin na lang natin yung salitang tsunami kasi may mga foreign expert din na nagpunta sa Tacloban at sinabi nila na yung nangyari daw sa Tacloban parang yung tsunami na nangyari din sa Banda Aceh sa Indonesia. So dapat daw ginamit na lang yung salitang tsunami na yan. Alam mo, nagpapakita lang lahat ng ito na kailangan talaga ng mas malawakan at mas matinding information campaign para sa ating mga kababayan. Edukasyon, yan talaga yung pinakakailangan sa mga sitwasyon na ganito. Jessica, ang pagkaka-explain sa atin ng Quezon PDRMO ay chain reaction yung nangyari. No? Isang lugar yung nakakita raw na umatras yung tubig at sila na yung nagsabi na tsunami yun at kumalat na. At yun yung sinasabi nila kailangan kalmado. Two things yung nakita dito ng Quezon PDRMO kagabi. No? Unang-una, maganda raw na talagang sa isang instance lang na ganun, talagang lumikas, mabilisan itong mga tao. Pero ang mali naman, hindi naman tama yung impormasyon na nakuha nila. So kailangan daw siguro streamline kung paano nila mapapaganda pa yung information dissemination dito sa mga residenteng ito. Lalong-lalo na kapag totoo na yung hamon na kinakaharap nila. Jessica? And it doesn't help na wala pa rin kuryente ang maraming mga lugar sa Quezon, kaya wala silang, sabi nga nung na-interview mo, no? Wala silang credible source of news sa mga ganitong panahon. Yun yung pinakamalaking factor daw kahapon. No? Bukod dun sa walang kuryente, may mga lugar dito, Jessica, na walang signal yung cellphone at nahihirapan na abutin yung radyo, wala silang access sa TV. At yun yung mismong mga bagay na nagre-rely on itong PDRMO para maipamigay o maipamahagi itong impormasyon. Kaya naman, hindi rin daw nila masisisi itong mga residente kung bigla daw silang nagpanik ng ganon. Pero yun na nga, isa yan sa mga problema na kailangan nilang i-assess. Sa susunod siguro na magiging disaster ay dapat ay mas handa itong PDRMO in that sense na kahit walang kuryente ay kaya nilang magbigay ng impormasyon in the most credible way at mas ma-verify ng mga tao at mas makakagalaw sila ng mas tama. Jessica? Tama. Dapat barangay level ang galaw sa ganyan. Yung barangay mismo ang umaksyon para ma-disprove o maitanggi yung ganyang mga chismis. Kasi eto, although nakapag-practice sila, nakita yung response time, etc. Kaso merong lolang namatay dahil nagpanik yung mga tao. Maraming salamat sa'yo, Salima Refran.